Kamusta po? Hello po sa inyo mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin kahapon. Naglabas po ng statement si Attorney Baligod po kung ano po nangyayari po sa kanila. Lalo-lalo po doon po sa pagpipiyansa po nila sa mga isinampa pong kaso sa kanila at sa natitira pong Brave 14 dahil may 4 na pong naghudas at ngayon po ay nakulong po ito pong Brave 14, ang ex-soldiers, ex-bodyguard po ni Saldico. At basahin po muna natin yung kanya pong hinihingi na suporta nung maaga pa lang po kahapon dahil nga po nakikita ni Attorney Baligod na mukhang makukulong ito pong weekends ang kanya pong mga kliyente na mga soldiers o ex-marine. Basahin po natin mga kababayan at isunod po natin yung makaganapang video. Ito po, ayon po kay Attorney Baligod na kanya pong hinihingi na suporta, mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas dahil mula alas 8 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Attorney Levy Baligod. Yan po yung kumalat sa social media maaga pa lang po kahapon sa Las Piñas at doon po sa korte ay hindi po napaprocess ng court ang pagpiyansa po doon po sa 14 na ex-soldiers, ex-marine, mga kababayan. At nagkatotoo po yung sinasabi po ni Attorney Baligod na sila po ay nakulong dahil nga po ito pong long weekends o sinasabing weekends ay wala pong korte at sila po'y dinala sa korte. Ito po yung mga kababayan ang nangyari na diretso po sa kulungan ng ito pong 14 na natitirang hindi naguhudas. Panoorin po natin mga kababayan. Honestly, wala po bang nagturo kay Robin kung paano magtanong? Ano tayo ba? Ano tayo? Dito na. Kamang pauli. Pasok ka buong. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Huwag po kayo matulak. Ang tulak mo. Sige. Section, sir. Kanan tayo ba? Kanan tayo. Yan po mga kababayan, ikinulong po ang 14 na natitirang ex-soldiers, ex-marine dahil yung 4 po ay hindi kasamang makukulong dahil sila po ay bumaliktad na daw at naghudas daw mga kababayan. Ito pa po, meron pong sinabi din po ang kapwa po nila soldiers at ex-marine dito po sa Brave 14 na natitira mga kababayan. Meron po silang mensahe. Ito po, pakinggan po natin ang mensahe po nila. Nakakaawa yung defense team ni Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana naisipan mo mabuti yung kasama mo na naikayat mo silang tatlo na kayo ang
nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Kasama kong- Sino to sa apat na yon ang sinasabihan Sila nyo? apat. Silang apat. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod. Hindi po. Sila Oo. lang po yung nag-desisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per Wow. person? Yes po, ma'am. Oh, pero Wow. walang pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang Po mga sabi, kabayan, ang laki po pala ng offer. 20 to 25 million ang offer para lang lumipat ka sa kabila. Grabe, no? Marami po kasing maleta doon sa kabila. Di umano. Grabe, no? At pakinggan naman po natin si Attorney Baligod, ang kanya pong paliwanag, mga kababayan. Ito po si Attorney Baligod. 20 to 25 million ang offer sa kabila. lang pagiging kung mangyayari or hindi. No? What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto nyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. No? Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con Pero na lang. dadating po yung 14 today, di ba sir? Kailangan personal appearance. Kasi kailangan nilang pumirma no? sa undertaking. Attorney, ikaw, ano mensahe mo naman doon sa apat na dagrekan? Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila, no? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang newspaper ano to. May promise nga daw po Online, kayo no? na mabibigyan sila ng pera pero hindi ganun yung amount na Wala akong maririnig nyo sa iba pang 14 pagka nag-press con bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa, no? Tanungin nyo sila. so wala kayong promise na, na magkakaroon sila ng pera sa Ang pag-testify nila. promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At palagi ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan, no? Yan po mga kababayan. At talagang yan po bago pa po ikulong dahil nga po maaga pa lang po nandun na po sila sa Las Piñas para asikasuhin po ang piyansa nito pong natitirang Brave 14. At sinasabi po ni Attorney Baligod mga kababayan na nagpaalam naman po ito pong apat at kaya nga lang po malaki offer. At ito po ang text message po kay Attorney Baligod nung mga bumaliktad dahil sa laki ng offer. Grabe, Magandang no? araw. Merong isa na dyan ito yung text na sa akin. Isa dun sa apat? Oo, isa doon sa apat. Ayan, no? Takpan ko lang yung picture, Sige po. Ang sabi niya, mga anak ko, sir, pinadala, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga ganun, no? Temptation referring to offer po ng pera. Yes, oo. And marami pa po yan. Maraming Attorney, magiging parang ito, tulad niyan, yung mga text na screenshot ng mga nag-o-offer. O sige, Mamaya po ulit. sige, attorney. Totoo, no? Totoo po ang mga offer dahil nga po may mga screenshot at may mga message. Malaki ang offer. Kaya po yung apat na naghudas at nagtaksil doon po sa 18 soldiers, 18 Marines ay mga nakuha po. Mahina po. Mga kabayan, mahina po ang kanilang paninindigan dahil po sa laki ng offer. Nasilaw po pala sa laki ng offer dahil ayon mismo sa kasamahan po nila na dito po sa mga natitira pang 14 brave o 14 ex-soldiers, ex-marine ay 20 to 25 million ang offer para lang bumaliktad ka. Pero mga kababayan, malabo na po yan eh.
Dahil ang taong bayan ay gising na. Gising na po ang taong bayan at alam na po ng taong bayan talagang may malawakang korupsyon. May malawakang maleta. Hindi po ba? Dahil wala pong nahita at walang nakita ang taong bayan sa laki ng pinopondo po taon-taon. Ito po ang naranasan natin sa Binagoongang Pilipinas. I-cover up. Gagawa po sila ng isang damukal at malawakang korupsyon at ngayon ay pilit naman pong kino-cover up. At ang mga testigo, kung hindi ka sasang-ayon sa kanila, mga kababayan, kulong ka. Kaya nga po itong nangyari na ito, maaga pa lang po nasa Las Piñas na po sila. Ayon po kay Atty. Baligod. Nahando na po sila. Alas 8 pa lang, 8:30 pa lang na umaga, nahando na po sila sa Las Piñas Court para po asikasuhin ang pagpiyansa po doon sa mga kinakaso sa kanila. Ikinakaso po sa 18 Marines. Kaya nga lang po, bumaliktad na yung 4, kaya 14 na lang po yung magpipiyansa. Kaya lang po, ang pinakamasaklap, mga kababayan na naranasan po ng 14 brave na mga ex-marine, ex-soldiers ay makukulong po sila ito pong weekends. Dahil nga po ang pagpipiyansa ay hindi po agad na asikaso ng korte sa Las Piñas. Bakit kaya? Biyernes kahapon, wala pong korte ng Sabado. Kaya dyan po sila mananatili sa korte sa kulungan ng Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes pa po. Muling maaasikaso ang kanilang piyansa. Ganyan po kalupit. Kaya nga po yung hiling at pag-aalala ni Atty. Levy Baligod na pwedeng may mangyari. Huwag naman sana na meron pong magawang masama at pwedeng gawa ng masama doon po sa loob ng kulungan. Ito pong natitirang 14 ex-marine o ex-soldiers. Isama po natin sa ating mga dasal na sana po'y walang mangyaring masama sa kanila. Dahil ito pong natitiray may paninindigan. Hindi po sila nasilaw. Sila po'y nakulong. Kung sila po ay sumama roon sa 4 na naghudas at bumaliktad, hindi po sila makukulong. At meron pa po silang pera. Ayon po sa kasamahan nila. 20 to 25 million each ang offer po para po bumaliktad sa katotohanan, mga kababayan. Kaya nga po nakita po natin excuse me po, yung mga bumaliktad na 4 na ex-soldiers, mga may piring, may mga mask, nakasanglas pa, na itim ang salamin, nakamas, ayaw ipakita ang muka dahil nahihiya sa ginawa nila. Samantalang yung nakakulong, na ngayon po'y nasa kulungan, yung 14, walang mga mask, walang maiitim na salamin at nagsasalita sa publiko at nagsasalita sa mainstream media kung ano po ang nalalaman nila at kung ano ang offer. Hindi po sila natatakot magsalita ng walang nakalagay pong mask at tinted na salamin. Hindi po ba? Sino po ngayon ang sasabihin po nating nagsasabi ng totoo? Yung bumaliktad na may issue ng 20-25 million, pumunta ka lang sa kabila para pasinungalingan yung sinasabing katotohanan at tatakpan mo ang pagmumukha mo para hindi ka makilala? O itong mga natitirang 14 na ex-soldiers na wala man lang katakip-takip ang mga pagmumukha at lumalaban para sa taong bayan? Hindi po ba? Kaya yan po ang nangyayari sa ating bansa pagdating po sa nakawan at korupsyon, lalong-lalo po kung ang issue ng korupsyon ay involve hanggang Malacanang, di umano. Kaya nakakalungkot po at sana po ito pong natitirang 14 na ex-soldiers, ex-marine ay sana po ay wag na po silang masilaw. Wag na po silang masilaw sa 20 to 25 million na matatanggap nila kung sila'y maghuhudas. Dahil nga mga kababayan, isa-isa na po silang ginigipit, di umano Dahil yung nakikipaglaban din po sa katarungan, katulad po ni Senator Marcoleta, hindi po ba pinakulong nila? Dahil dun sa sinasabing donasyon
At yung nag-donate na kasama po si dating Congressman Mike Defensor ay kinulong din po nila. At alam naman po natin itong senador, si dating Mike Defensor ay sumusuporta po yan at tinutulungan po para sa katarungan ng ginawa pong pagnanakaw ay nakasuporta po sila rito po sa mga ex-soldiers, ex-marine. Hindi po ba? At ganun din po si Senator Marcoleta. At ngayon po halos lahat po sila ay ginigipit. Only in the Philippines. Kung sino po yung naghahanap ng katarungan para sa korupsyon ay sila pa pong kinukulong. Ganyan po ang ating bansa. Kung sino magsasabi ng katotohanan para mapanagot ang napakaraming magnanakaw sa gobyerno, lalong-lalo sa Kongreso at sa Senado hanggang Malacanang. Sila po ngayon ang gipit na gipit at ginigipit at ikinukulong, mga kababayan. Kaya po nga ang dasal natin, sana po sa lalong mabilis ay pagkalooban naman po tayo ng katarungan at ang mga taong ito ay tuluyan na po sanang mawala sa kapangyarihan. Hindi po ba? At nang ang taong bayan naman po ay mabunutan ng tinik sa ginagawa po nila sa ating bansa. Yan lang naman po ang ating tanging hangarin, na ang mga taong gumagawa ng masama ay mapanagutan po nila ang ginawa nilang kawalangihan at kahayupan sa ating bansa. Muli po mga kababayan, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating 14 brave o 14 ex-marine, ex-soldiers na hindi po sila mapahamak ngayon na sila po'y nakakulong, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal at ingat-ingat din po kayo, mga kababayan. At thank you rin po sa nakagusto po ng Tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa inyo mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At muli po, tiis-tiis lang po tayo at doble ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.